Narito na ang ikalawang kabanata ng kwento ng isang lalaking bumalik sa panahon ng Kastila. Sa labas ng isang kwartel, may dalawang gwardiya sibil na nag-uusap tungkol sa isang misteryosong binatilyo na biglang dumating sa kanilang bayan. Mula sa loob ng kwartel ay tila nagkamalay na si Henry. Sa kanyang pagbangon sa pagkakahiga ay napansin naman siya ng isang gwardiya sibil na nasa labas ng kulungan. Sinabi nito na parating na si Don Alberto para siya ay sunduin. Tila nagulat si Henry at nagtataka kung bakit nasa loob siya ng isang kulungan. Kaya naman ay nagtanong si Henry kung anong ginagawa niya rito at kung sino si Don Alberto. Subalit, sinagot siya ng isa pang gwardiya sibil na tila naiinis dahil ang akala nila ay nagkukunwaring walang naaalala si Henry. Kaya raw nila kinulong si Henry ay dahil sa ginawa nito sa bayan ng San Bartolome at pagtulong sa mga katipunero. Habang nagsasalita pa ang gwardiya sibil, ay pinipilit ni Henry na tumayo kahit kumikirot sa sakit ang kanyang ulo. Nang siya ay nakatayo, ay tila umikot ang kanyang paningin sa paligid. Subalit, bigla niyang napansin mula sa labas ng rehas ang isa pang gwardiya sibil na hawak-hawak ang kulay dilaw na notebook na tila sinusubukang basahin. Napansin din ni Henry na hinawakan ng gwardiya sibil ang kanyang cellphone at nagtataka kung ito ba ay isang modernong salamin. Magsasalita na sana si Henry, subalit dahil sa nahihilo pa siya at nanghihina rin ang kanyang mga binti, ay natumba na lamang siya sa sahig. Sa mga sandaling yon, ay may isang lalaki na dumating sa kwartel. Ito ay walang iba kundi si Don Alberto. Sabi naman ng gwardiya sibil ay nakita na lang nila sa plaza si Henry na may sugat sa noo at hindi nila sinaktan ito. Tila nanlaki ang mga mata ni Henry nang makita niya ang tinutukoy nilang si Don Alberto. Inutos ni Don Alberto sa gwardiya sibil na palayain na nila ang kanyang anak at ang tinutukoy niya ay si Henry. Tila hindi ito narinig ni Henry dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na kamukha ni Don Alberto ang kanyang ama na matagal nang pumanaw. Dahil naguguluhan si Henry sa mga nangyayari, ay nagsisigaw siya sa loob ng kwartel. Kung gumagawa sila ng pelikula ay huwag siyang idamay dahil gusto na niyang umuwi. Napakunot na lang ang noo ni Don Alberto sa kanyang narinig at tila nagtaka rin sa inasal ng binatilyo sa kanyang harapan. Inayos ni Henry ang kanyang suot na jacket dahil palalabasin na siya sa kulungan. At nang makalabas ay kinausap niya ang gwardiya sibil na ibalik ang kanyang mga gamit, lalo na ang kanyang cellphone dahil hindi pa tapos ito bayaran. Nagtaka naman ang gwardiya sibil dahil wala siyang idea kung ano ang sinasabi ni Henry. Habang sila ay nag-uusap, ay dahan-dahang naglakad si Don Alberto papalapit kay Henry at niyakap niya ito sa harapan ng mga gwardiya sibil. Narinig naman ni Henry ang mahinang bulong ni Don Alberto na matagal na raw siyang nangungulila sa pagkawala nito. Dahil sa mahigpit na yakap ni Don Alberto na may halong pagmamahal, ay nakaramdam ng kaginhawaan si Henry at napagtantong matagal na rin siyang hindi nayayakap. Agad naman napansin ni Don Alberto na nawalan ng malay sa kanyang balikat si Henry at tinawag niya ito sa pangalang Enrique. Isang gwardiya sibil ang biglang lumapit at ipinakita ang hawak-hawak nito. Tinanong niya kung ang binatilyo nga ba na yan ang nawawalang anak ni Don Alberto. Tila nagtaka naman si Don Alberto sa kanyang narinig at tinanong kung anong pangalan ba ang nakalagay diyan dahil naniniwala siya na si Henry ang kanyang anak.
Lumipas ang ilang araw, sa isang kasa sa bayan ng San Bartolome ay may isang ginang na gustong kumpirmahin kung totoo ang balita na bumalik na ang kanilang senyorito. Nagalit naman ang isa pang ginang dahil baka marinig ng dalawa pang anak ni Don Alberto ang kanilang pag-uusap. Humingi naman ng pasensya ang ginang at tinanong kung nasaan ngayon ang kanilang senyorito. Nasa kwarto raw ng mga katulong ang kanilang senyorito dahil ang tingin pa rin ng dalawang magkapatid sa binatilyo ay isang bastardong Indio. Habang mahimbing na natutulog si Henry sa kwartong yun, ay nakarinig siya ng mga boses na nag-uusap. Agad siyang bumangon at napansin na tila nasa ibang lugar na naman siya. Napalingon si Henry sa may bintana nang marinig na naman niya ang mga boses na tila nasa wikang Espanyol. Bumangon siya sa higaan at tinungo ang bintana para silipin kung sino ba ang mga nag-uusap sa labas. Sa labas ng bintana, nakita niya na may isang lalaki at isang babae na kahit hindi niya maintindihan ang pinag-uusapan, ay tila may pinagtatalunan. Habang nakatitig si Henry ay tila napagtanto niya ang dalawang tao na yun ay kamukha rin ng kanyang dalawang kapatid na pumanaw na. Hindi lang si Don Alberto ang kamukha ng kanyang ama, kundi pati ang dalawang tao na nasa harapan niya ay kamukha rin ng kanyang kuya at ate. Natulala si Henry dahil tama ang kanyang kutob na nasa panahon siya ng Kastila. Pinagmasdan niya ang paligid ng ilang segundo at napansin niya mula sa sulok ang kanyang mga gamit sa ibabaw ng cabinet. Agad naman niya itong nilapitan para kunin. Habang sinusuot ang paborito niyang jacket, inisip ni Henry kung paano siya makakabalik sa kanyang totoong mundo. Napansin naman niya sa kanyang bulsa ang kanyang cellphone na umaandar pa rin, subalit walang signal, tila lumipas na ang kanyang kaarawan. Nagtaka si Henry kung bakit nasa bulsa ng jacket ang kanyang cellphone at kung mayroon bang gumalaw nito. Ipinagsawalang bahala na lamang niya ito at lumabas na ng kwarto. Sa kanyang paglalakad sa pasilyo ay malalim ang iniisip ni Henry. Masaya siya na nakita niya muli ang kanyang pamilya, subalit tila nasa isang kathang isip na mundo lamang siya at lahat ng ito ay hindi totoo.